Good morning, everyone. Bigyan pansin kaya natin sandali yung password na phone nyo o yung lock sa front door ng bahay nyo. Nowadays, medyo nagiging meticuloso tayo pagdating sa security. Pinoprotektahan natin ang ating data, ang ating mga bahay, at ang bank accounts, mga bank account. Pero napag-isipan din ba natin na kung gaano ba kalaki effort ang binibigay natin para bantayan ang ating mind at puso? Today, magda-dive in tayo sa Proverbs 4 verses 23 to 27. Si Solomon ay nagbigay sa atin ng isang masterclass pagdating sa spiritual security. Ang point niya rito is ang buhay ay hindi lang basta nangyayari sa atin. It actually flow from us na umaagos ito mula sa loob ng puso natin. Kung nakaka-experience tayo ng spiritual distraction or spiritual draining moments or parang palaging naliligawan landas natin, itong 5 verses na ito ay isang alignment check na hindi mo akalaing kailangan pala natin ito. So, bago ang lahat, ang topikong ito is entitled is Overflow. Yan po yung topic ng ating devotion for today. So, and we concentrate on the core scripture Proverbs 4:23 or Kawikaan chapter 4 verse 23. Ang sabi doon, bantayan mo ang iyong puso ng buong kasanayan sapagkat mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. So, ipagpalagay natin na may hawak kang isang baso na puno ng kape. Naglalakad ka, tapos biglang may nakabangga sa'yo or nakasagi sa siko mo. Anong mangyayari? Diba, tatapon ng kape. Okay? So, ngayon, tanong kita, kayong mga nakikinig, bakit ang kape natapon? Siyempre, isa sa inyo magsasabi, kasi nabangga ako o kasi may sumagi sa akin, di ba? Pero ang totoong sagot dyan, natapon ng kape dahil kape ang laman ng baso mo. Oh, di ba? Kung tubig ang laman ng baso mo, di tubig ang tatapon, di ba? Kahit kaano ka pa o ano man ang laman niyan, kapag gaano kalakas ang bumunggo sa'yo ng kapwa mo, sa totoong buhay, marami sa atin ang laging nagdadahilan kapag nagagalit tayo or kapag nakakasakit tayo ng mga loved ones natin. Sinasabi natin, nagbago lang naman ang ugali ko kasi toxic ang pamilya ko. Pangalawa, sumisigaw lang ako kasi ginalit niya ako di ba? Or isa pa dyan naging maramot ako kasi ang dumi ng mundo, di ba? Sinisisi natin ang nakabangga sa atin. Pero ang truth, sinasabi sa Proverbs 23, ito ay yung mga stress, ang away, at mga problema sa buhay, sila ang sumasagi sa baso natin, di ba? Pero kung ano ang tumapon at lumabas sa atin sa oras na
pagsubok, yan ang totoong laman ng puso natin. Yun ang mga nag-overflow. Inilalahad din sa Proverbs 4 verses 20 to 27 ng tao ay hindi pwedeng magpanggap. Ang wisdom dito ay isang biological at isang spiritual reality ng buhay. Ang sabi doon, ang panlabas na ang katawan o kaanyuan ay sumusunod lang sa utos ng puso natin. So ulitin natin, ang panlabas na katawan o kaanyuan ay sumusunod lang sa utos ng puso natin. So sa verse 24, ito yung bibig natin. Kung ang puso natin ay puno ng pait, ang lalabas sa bibig natin ay parinig, chismis, o pabalang na sagot sa magulang, o asawa o kausap natin. So sa verse 25 naman, ito yung sa mata. Kung ang puso natin ay puno ng higit, ang tinitingnan or makikita ng mata natin ay ang kulang natin sa mga achievement or tagumpay ng iba. Yan, lagi natin nakikita. Verse 26 and 27 naman, ito'y patungkol naman sa paa. Kung ang puso natin ay walang kapayapaan, dadalhin ka ng mga paa natin sa mga maling desisyon at maling barkada para lang makatakas. Ang tunay na karunungan ay ang pagtanggap ng hindi natin pwedeng disiplinahin ang ating bibig, ang ating paa, at hindi natin nililinis ang puso natin. Ang sabi nga natin dyan is behavior modification is a lie. At ang tama natin gawin is heart transformation is the only way. So, ulitin natin. Heart transformation is the only way. So, bakit kailangan natin magbago? Dahil kapag iniwan natin marumi or unguarded ang puso natin, ang mga taong pinakamalapit sa atin, ang unang matatalsikan ng dumi kapag tayo ay nabangga o nakakabangga. Ang mga anak mo, magulang mo, partner natin, churchmate natin, sila yung sumasalo ng overflow ng kung anong meron tayo sa loob. Kung ang puso natin ay puno ng anxiety or galit mula sa trabaho, sa social media, tiyak yun, pag-uwi natin sa bahay, silang nasisigawan natin. Mawawasak ang relasyon natin sa kanila at hindi makikita ang mararanasan na tunay na love. So, kaya napakahalaga na bantayan ng puso na upang mag-overflow dyan ng malinis at makapag-build up tayo na maayos na relasyon sa kapwa natin. So, para magbago tayo, kailangan natin tanggapin at sundin ang nasusulat sa Proverbs 4 verse 20. Sabi doon, my son, pay attention to what I say. Turn your ears to my words. Do not let them out to your sight. Keep them within your heart. Yan po yung nasusulatan. Balikan ko yung illustration kanina. Sabi na, kapag nababangga or may pinagdadaanan tayo na sa buhay, ngayon, kapag napapagod tayo or kapag nasasaktan tayo or kapag nagigipit, ano ang lumalabas sa o natatapon natin sa nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin? Ano ang mga nag-overflow?
Pagmamahal ba at pasensya o galit at pananumbat? Ito. At meron pa isa, ano naman yung virus na hinahayaan natin makapasok sa puso natin nitong mga nakaraang araw na unting-unti sumisira sa relasyon natin, sa pamilya, sa katrabaho, o mga nasa kapaligiran mo, di ba? So, huwag natin sabihin na magbabago ako kapag nagbago sila. So, walang ganan. Sabi sa Proverbs 4, ituwid mo ang paningin mo ngayong umaga, humingi tayo na tawad sa Lord at hilingin natin na bigyan tayo ng humility at lakas ng loob na humingi ng tawad sa mga nagtaksil sa atin or mga dumi sa buhay natin or sa puso natin. Tapos isa pa yung i-surrender natin o i-recommit natin yung buhay natin sa Panginoon. At sabihin natin na, Lord, baguhin mo yung laman ng puso ko para ang dadaloy at mag-overflow sa amin mula ngayon ay yung pagmamahal ng katotohanan at kapayapaan. So, samahan niyo ako ngayon sa ating closing prayer. Bow your head, O Lord, mga kasama. Lord, thank you for dahil mahal mo kami at binigyan mo kami ng blueprint ng buhay, kung paano mamuhay, may tagumpay at may pagmamahal at kapayapaan. Inaamin po namin ang aming madalas na paggalagala, ang mata, magsalita ng hindi maganda ang aming bibig, at mapunta sa mga maling direksyon ng paanan. Lord, ngayong araw, humingi po kami ng tulong at lakas para mabantayan namin ang aming puso sang-ayon sa kalooban mo at i-cleanse mo na maging wellspring ang aming mind and desire namin. Lord, guide our step today always para makalakad kami sa iyong liwanag at patnubayan mo kami ng magandang buhay. In Jesus' name, we pray. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Thank you.